Alright, may buntag sa tanan. This is Cornerstone Believers Radio Program. Ato ila sa itong guguliyon. Paminawan natin na itong tapad din nino. What's your name? Ako di ay si Pastor Shara. Ipaila-ila mi. Pastor Shara. Okay, so ang ato di ay ako di ay giabi-abi ang mga naglantaw sa atong live streaming sa Facebook o sa mga naminaw sa radio broadcast. So, og sa gihapon, ako si Pastor Shara, inyong higala sa kahanginan. Kauban ako di ay karon si Apostol Mark, Ivan Maven, o si Dr. Faulkner Faith Mascardo. Welcome sa atong daily devotional. Yes, welcome. Welcome sa tanan. Ubay-ubay ta karon sa tuwang studio, no? It's really fun here, no? Pero ato rin silang ipahilom mo sa kay maapil. No? And of course, alang sa ato mga suking tigpaminaw, no? Don't forget to follow our YouTube channel. That's Music Generation Official. Diin madunggan ninyo itong mga songs nga inyuhang gipaminaw ganina. And for the past nga atong mga gipanggamit nga mga songs na ato tanan dito. And we are also available sa tanan nga mga major nga mga music streaming platforms like Spotify, Apple Music, YouTube Music. Pili lang, no? If naka Deezer, unsa siguro mo panggamit, no? Even if nakakasagawas, naminaw ka karon, gawas sa balay, gawas sa ba siguro, no? Or gawas sa nasod sa Pilipinas. Yes, na available ta dira, no? Depende unsay uso nga mga streaming nga mga platforms silang dapita, no, na ata dira. That's Music Generation Band. Bulungan na siya. And atua nga Facebook pages, we have CB Church Connect Counterflow. We also have, no, Sips of Scriptures. Pasal Mark, no? Saan ganito, Pasal Mark? Sips of Scriptures. Diba? Kaya pagkalimot na napatay ang worldly thoughts nga pwede niyong paminawon din mga makadungog mga maayong balita. Alright, ito great atong mga kuyog sa online. Nado naman ni comment niya, no? Oh, yes. Obay-obay, no? Good morning ni Manase. Good morning ni Pastor Dadang. Good morning ni Sister Big Girl. Good morning po ni Francisca Sunaho. Sino to? Familiar. Nanay mo. Alisa, good morning. Asawa mo, no? Sister Flor, then si Princess Kadam, si Evangelist Christine, good morning. And si Sister Kaling, good morning sa tanan. Okay, good morning. Apostle Mark, open our program with prayer. Okay. Abba Father, we thank you for this very morning. Salamat kayo sa bagong adlaw nga imong gihatag sa among kinabuhi. Among sugdan ning imo ang adlaw sa paghisgot sa imong pulong. Akong giyampo nga tanang nga mga naminaw karong adlaw or ani nga radio station na ay mabusog ang ilang kalag sa pagsugod sa adlaw sa pagpaminaw sa imong pulong amahan. O I pray nga na ay sila masabtan na sila ma-realize na sila maamgo karong buntaga man. So I just pray Lord nga giyahan mo ang baba ni Pastor Faulkner sa pagpasabot sa imong pulong karon. Muna na akong pagpaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's proceed to our reference verses. Exodus chapter 9 from verse 20 to verse 26. Please will read Evangelist Mavs in English. Alright, another version, no? Some of Pharaoh's officials were afraid because of what the Lord had said. They quickly brought their servants and livestock in from the fields. But those who paid no attention to the word of the Lord left theirs out in the open. Then the Lord said to Moses, "Lift your hand towards the sky, so hail may fall on the people, the livestock, and all the plants throughout the land of Egypt." So Moses lifted his staff towards the sky, and the Lord sent thunder and hail, and lightning flashed towards the earth. The Lord sent a tremendous hailstorm against all the land of Egypt. Never in all history of Egypt had there been a storm like that, with such a devastating hail and continuous lightning. It left all Egypt in ruins. The hail struck down everything in the open field, people, animals, plants, and anything alike.
Even the trees were destroyed. The only place without hail was the region of Goshen, where the people of Israel lived. Then Pharaoh quickly summoned Moses and Aaron. This time I have sinned, he confessed. The Lord is righteous one, and my people and I are wrong. Please beg the Lord to end this terrifying thunder and hail. We've had enough. I will let you go. You don't need to stay any longer. Pastor Sarah, please read the Cebuano translation. Okay, nagaingon diri. Nangahadlok ang uban nga mga opisyal sa hari tungod sa gisulti sa Ginoo o gipasulod nila sa balay ang ilang mga ulipon ug mga mananap. Apan ang uban wala manumbaling sa gisulti sa Ginoo. Gipasagdan lamang nila sa gawas ang ilang mga ulipon ug mga mananap. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ngadto sa langit ug mag-ulan og yelo sa tibok Ehipto, diha sa mga tawo, sa mga mananap ug sa tanang tanom sa kaumahan. Busa giisa ni Moises ang iyang sungkod ug gipadalugdog sa Ginoo o gipaulan og yelo ug mga kilat mihapak sa yuta. Gipadala ni Yahweh sa Ehipto ang kusog nga ulan nga yelo ug ang walay hunong nga pagpangilat. Wala pa gayoy nahitabo nga sama ni adto sukad mahimong nasod ang Ehipto. Sa tibuok Ehipto, ang tanan nga wala makapasilong, lakip ang tanang katawhan ug tanang kahayupan nga igo sa yelo. Unya nangatumba ang mga tanom sa kaumahan ug nangabali ang mga kahoy. Ang yuta sa Gosen nga gipuy-an sa mga Israelita maoray dapit nga wala paulanig yelo. Salamat. Mga higalaning kabuntagon na itong sigutan, ang mercy in the midst of judgment. Nag-require kayo siya sa atoang part na to action because when hearing becomes action. Muna siya ito ang pinaka-focus ni ini atong topic na to. Kaya doon na ikalugoy ang Diyos, niya ipakita, bisan pa o doon na impending judgment, dili na siya ingon nga diretso-diretso nga ang Dios mohukom. Magpakita gina siyang kaluoy. Amen. Ang atong passage karon verse 22 verse 26 lang ato rin siyang kanigod nga story even map mahitungod sa gipaulan sa Dios nga yelo. Ato rin siyang i-breakdown into 3 ka parts or 3 ka devotional nga morning kay tungod sa kataas. Ato rin siyang giputol-putol. Pero kung nakasubaybay kag kahapon, napoy karon yung mas maayo kaya aron makuha gini mo ang whole good nga story sa ato ang kini nga passage. Ang ato ang focus from verse 20 to verse 26 nag-record na siya sa usa ka important moment where God's warning becomes an opportunity for response. Ang pahimangno sa Dios mahimo na siyang usa ka oportunidad na kita musanong mo responde. The Lord or Yahweh declares judgment, yet also grants a clear path of mercy to those who heed His word. Musugot sa dili bisang asa ning kalibutan na o bisan kanus aman na nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan, bisag unsa man kasaysayan sa kalibutan, wala kay makita nga ang Dios nagpadala judgment nga wala siya nag-provide og clear path of mercy. Niadtong alang niadtong mga mamati siyang pulong. Siya dyan na sama nga iban ma nga adunay flood sa panahon ni Noah apan nag-provide ba siya ato ni barko na Noah's Ark para ang katong mamati maghinulsol musulod dito ang katong mudawat sa mensahe sa Dios, musakay siya sa barko, musakay siya sa arka ni Noe ug maluwas siya. Pero kung dili lumos, patay. Until now, the same na siya nga prinsipyo sa Dios. Ang Dios wala na usab. Kung naay umabutay nga hukom, magpakita po na siya kaluoy, hatag na siya pamaagi, kung sa unsang pamaagi nga makalingkawas ka, gikan ni ini nga judgment. Sumuod na siya prinsipyo sa Dios.
O kining passage mga igala, nag-invite ni kana to consider how we respond to God's voice when He confronts us with sin, protects the righteous, and demonstrates mercy to undeserving people. Bisan gani, ug dili angayan, pero kung mamati lang yun, imagine, bisag dili ka angayang kaluyan, pero kung mamati lang po kasi iyang instruction, malingkaw sa baya gyud ka. Tinoon. As we study this morning, ang ako ang desire sa kasing-kasing mga higala, unta nga ma-steered kini to listen, labi na rura sa duka mong kayo, pero alang kung lagta ka sa replay karon taon or niya, or ugma pagkahali mong adlaw pa sulod semana pa nimo madungog ni among broadcast. Ang epekto ni ini makapakutaw kini siya sa ato ang kasing-kasing sa pagdawat gyud sa mercy sa Dios, and makasalig ta niya ug mo respond ta in faithful obedience. By the way, ang location ni ini nga panghitabo mga higala dito sa Egypt, alang sa mga karon pa nakadungog, first time ninyo nag-join ni ini nga program. Ang story ni ini dito sa Egypt hitabo during the escalation of the plagues in the unfolding Exodus narrative, sa panahon nga pagahig mayo ang paraon, nagkasaka usab ang hampak nga gihatag sa Dios ngadto sa Egypt tungod lang sa usa ka leader nga gahi kayo og kasing-kasing. Ang Dios nagpahimangno nga magpadala siya og deadly hailstorm and specified who will be spared or affected based on their response to His message and to the plagues. Ug ang mga tima niini nga passage nga ato ang gibasa, naglakip kini siya sa hustisya sa Dios nga parisan og kaluoy. Ang garaan ginaw kanunay Apostle Mark nga God's justice is always paired with mercy. Ay gyud mong kalimot niya na kay magubag gid ang imong theology, magubag imong pagkaila sa Dios kung nakuno na ka ang Dios igo rang hukom nya walay kaluoy. Kaluhan lang duha, Evangelist Muff. Amen. They are twin. Kita po na ito ang discernment of true faith versus conformity, and the seriousness of taking God's warnings seriously. Kay doon yung mga tao bugal-bugal lang kayo wasa okay pa kayong kinabuhi. Ato, mangkana to, mangkana. Na yung mga tao ginala kayo okay pa man ang tanan. Pero magkat piti-piti namin, Lord, patawad. Hilak-hilak na yun. Mo na nga kinanglan masabtan ni mo ni siya nga batasan sa Dios mga higala. Ang larger arc ni ini nga story gikan chapter 7 to chapter 12 mo gani siya masabtan nimo na siya nga whole story niya ng hampak sa Dios, because God showed His sovereignty over nations, His protective care for Israel, and iya pong gipakita pod gyud ang iyang moral seriousness of responding to divine warnings. Nato na tayo tulo ka mga kamatuoran ni nga to ang pasa karon nga storya. Number 1, God's word comes with a clear, time-bound warning. Again, God's word comes with a clear, time-bound warning. Ang Dios, ang iyang mga pulong, kung iyan ang ipadangat kanimo, kung iyan ang ipaabot kanimo, aduna na siya'y pahimangno, klaro, tataw nga pahimangno niya, kaning pahimangno niya, naani siya'y insakto gyud nga orasan, ug naani siya'y insakto gyud nga panahon. Dili ni ingon nga, kanus man mitabo Lord, basta mingon lang Ginoo kunoy nga, ay, dipindi na siya, basta kay puhon-puhon, dili na. Kung ang Dios mahatag sa pahimangno, naana siya nakatakda nga panahon, naana siya oras nga naglakip ni anak mo na siya tawag time-bound warning. Please ko pasa balik Pastor Chara sa verse 20 to 21. Verse 20. Okay, nangahadlok ang uban nga mga opisyal sa hari tungod sa gisulti sa Ginoo o gipasulod nila sa balay ang ilang mga ulipon ug mga mananap. Okay, 21. Apan ang uban wala manumbaling sa gisulti sa Ginoo,
gipasagdan lamang nila sa gawas ang ilang mga ulipon ug mga mananap. Kita di mo dyan that the warning is explicit and time-bound. Kay ang yellow manggod nga ipaulan sa Dios tibuok Ehipto would fall on exposed people and livestock. Nang kanang giingon sa Biblia bitaw nga sa ingon ni arong orasa magpaulan akong yelo nga wala pa gayud mahitabo sa Ehipto sukad nagingon sa verse 18. Niingon siya sa verse 19 busa pagsugo nga papasilungon ang tanang hayop ug ang tanan nga anaa sa kaumahan kay magulan og yelo ug kadtong mga tao ug mga mananap nga tuwa sa gawas mga matay gayud. Nganingon siya ugma sa ingon ni arong orasa. Dili bitaw ingon nga ang Dios nga magulona ito siya nga unsa kang orasa sa kanang kusa ka na mabot sa ang Dios kuyo kina siya mahatag mangno kay naagi na siya ay nakatakda nga panahon oras kanus ani human kanus ang matapos kanus sa mo hagbong sa imuha kanus sa mo igo sa imuha ning hampakan ni o kanus pa ni siya kutob. So the warning is explicit and time bound nga ang yelo nga iyang ipaulan muigo niya tong mga tao o mga mananap nga wala na sulod sa ilahang mga balay. Kusog-kusog yun ni sa evangelist ba? Kaya kung maigo kayo, patay mo gagod. Tinuod. Ha? Usa rin siya ka distinguishing response nga usa rin siya ka nag-require usa ka distinguishing response because those who fear the Lord act now to protect what they value. Kung doon na kay pagsalig sa Dios, doon na kay pagtuos, pulong sa Dios, karon dayon ingnon ka nga likay tago yun. Ayo pag-ingon na Apostol Mark nga kay problema na kay ang Dios man ako magbalantay walay makulang anak ko. Ha? Piti ka, buto ka, lipong ka. Bundakan kag dako kayo ang hilo. Magpaulan ko na gud. Doon mga tao nga super ka super ka dogmatic, super kayo ka relihiyosong wa nga tunong ba kay Brad kanang ang Dios ba kanang nagpahimangno nga si bisan kinsa nga magpabili ni arong oras nga naa sa gawas mabukol ko no mingo sa tuo man kana giluwas nako sa dugo ni Jesucristo gibayran ako sa iyang dugo. Brad na lagi mensahe lang ay tuo man kana ang blood ni Jesus mo yung nagprotektar nako. Kagahi pag-ulo nimo. Ayo sigsali kay kung dunay mga mensahe sa unang panahon hangtod karon ang Dios nakakama hangtod si mikulon tanan kuha nimo. Mingo ka may magdita sa ito Biblia. Dunay mga tao na Apostol Mark mga bulala kaysa nan. Kaabi kay sweet ko sa Bible di na mo tuo og mga prophecies. Ayo kalimot nga ang Dios sama kaniadto karon ug sa umaabot. Wala siya pagkausab. Gani nga kung naabay para itong mga panghitabo nga na dunay baha sa kawan katong Cagayan de Oro nga daghang kinangamatay ning abot lapas pas poste tong susuga tong ilahang mga baha ewan ma dito basta-basta. Atong tuiga ewan ma the same nga year nga naka-receive ko og prophecy gikan ni Propeta BJ ba ako atong akong brother kay ngong ko tinuod sa propeta nga kuan kay mga 5 months before ato yakong giingnan nga dunay umaabot ay nga akong baha sa Cagayan de Oro. Seryoso kay to. Ako ka namati ato mi ako. Mao ba? Di ko propeta. Pastor ko ano nako kalos akan na may tabo sa nang karon tuiga kung dili maginulson ta Cagayan daghang kay mga matay. Grabe ya. Ingon ana ba niya dito na niya gi-prophesy sa Lapu-Lapu City. Sa church ako ang auntie sa magulang sa kong mama. Paghitabo siya ako wa ko tigtingog pero kung di ko ganahan muka o tulog kadlaw. Biya sa. Usahay mga tao magunahuna manggod nga abi kay dunay blood ni Jesus. Si Jesus Christ gilansang sa cross. Igugma kay kuniya. Di na may tabo. Ay magpagahi sa ulo niyo. Ay ayo pag ingon pabilib-bilib ka kay bisan pag sweet to ka Biblia pag kinaon pa niyo ng Bible. Kung adunay mga gahig ulo sa kalugar, wala ba di katungod ang Dios nga magpadalag silot.
So, niya pagpadlong ang mga tao, iya na lang gitikon. Patyos gitik. Patyos gitik. Kung ang Diyos mamadlong siya, mag-involve na siya na mga judgment, di na basta-basta. So, dunay distinguishing response nga nag-emerge. Because those who fear the Lord act now to protect themselves or to protect what they value. Kung tinuod ka nga dunay pagtakod o kahadlok sa pulong sa Dios, kung inon ka sa Dios og tago, kay naay paulan niyang yelo, that tago ay pag-ingon na, gilansang ni Jesus alang ka nako. Paghilom kay, dunay mensahe. Dunay mensahe. Kung dunay mensahe, hala, tumana na siya. Because the instruction creates a real decision point. Kung doon na instruction, ang instruction mismo muna siya mag-create usa ka real decision point. Will you heed and prepare or stay complacent and suffer the consequences? Muna pangutana ng imuhang tubagon. Muna ito pangutana ng atong tubagon. Magpabilin ba, mamati ba kita? Mangandam ba kita? Hipuson ba nato itong mga kanding at mga karnirog, mga baka nining panahuna nga nagpahimangno man ang Dios nga ugma sa iyong arong orasa magpaulan na ako yelo nga wala pa kayo mahitabo sa hipto sukad masukad nga ikaw makadungog ka niya na may ka lituo ba ka gahib ito nag-uolo na ang kanding na ko ala titingan na ito na ang ito na theological reflection ni mga higala nga ato ninyo siya i-apply sa ito ang kinabuhi. Mingon ko ninyo nga God's communications to humanity are specific and demanding. Daghang mga panahon sa kasaysayan, labi na basa ka sa Bible, Apostle Mark, nga specific kayo ang communication sa Diyos ngadto sa tao. Klaro kayo. Nya demanding. Kung demanding ni Diyos, kada mingon siya og pasilong mo. Wa ba ingon ang Diyos I suggest nga pasilong mo? But pasilong mo. Kaya magpaulan ko. So, ang mutago, silang mga balay, di mabukol. Di mamatay. Pero ang di mutago, bayrin ng daan yung lungon sa St. Peter kay patay ko mo yun. Unsa may masulti ni Manayman. Akong masulti no. Yes, it's true that God really protects us. But isama po sa tuwang nadunggan karon. Aya po og kanibitang don't take God's promises out of wisdom kay nakita nato gani man diri no nga ang protection sa Dios is always gonna be under His instructions. So, if adunay instruction ng Dios, ultimately, if mo nang tumanon, mulid na nimo towards receiving His promise. Apila na ang protection or kaluwasan. Ani nga case, the Lord was definitely giving the time bound, gingon pa, no? Ani nga siya, tomorrow. If God says it's tomorrow, then have that sense of urgency to really follow the instructions of God. Kay, di man, sa ako pang giingon ganina, no? Iyaha nga protection is always gonna be under His instructions. Nga, experience mo tanay po na ba sa gingon sa tong sa propita ba sa tong church ba nga sige kini mga lugar kinahanglan mo pray nini mga lugar tungod kay patay. True. Mga patay. Tagbaw sige lang po kay patay dito si patay diri kana aksidente kana aksidente kasunod-sunod sus kasimana pila ka mga matay. Ya ubang mga tao nga koy kalibutan mingon sa normal na sige patay. Di mo na normal. Tinuod. Ha? Di na normal. Ayo ihimo ang normal ang dili normal. Kay basi ikaw ang sunod mamatay. Ayo jud mo ang normal kung naagi mga instruction ng Ginoo pinagi siyang mga alagad labi na sa mga propeta. Ako lang klarohon mga higala sa kung adunay mga propeta sa karang panahon samot adunay propeta nagkinahanglan sa atong panahon. Ayog tuo sa mga bakak mga sulti sa mga nagwali karon nga mingon sila wala day propeta mga mini na propeta basig imong pastor may mini. Basig imong pastor may mini. True. Ang Dios wala mausab. Nagpadala siya mga propeta sa karang panahon. Nagpadala nga siya propeta sa karang panahon nga wa pa gani di pa gani padulong mo tapos ang kalibutan. Sinugdanan ba sa kalibutan? Unsa na lang kana karon nga padulong na mo tapos ang kalibutan? Mas kinahanglan ang mga propeta karon sa tong panahon. Mas kinahanglan kay ngano man hapit na mo tapos ang kalibutan. Ang urgency sa pag-spread sa gospel evangelism nagkakusog, nagkagrabe. Kaya mga tao karon mga dili lang kay gahig ulo pati dulunggan tinang gahiya. Mura naggisamintuan ang ilahang mga dalunggan.
Mura ang ilang eardrum, dili na eardrum ba? Dili na drum. Ha? Dili na drum kay yung drum humok pumang drum. Mao. Ha? Siminto na bitaw. Mga siminto nga wala na taod, wala na butang sa flood control nga project na silang dalunggan ng siminto. Oops. Sa verse 21, mga igala ata sa proceed sa point number 2. The response of fear, faith, and practical obedience. Dunay response of fear, faith, and practical obedience. Kinahanglan ni siya, pili lang ka asa imong response niini, mahatlok pa ka, mutuo ba ka, umtuman ka. Because matubas sa verse 21, apan ang uban wala manumbaling sa gisulti sa Ginoo. Gipasagdan lamang nila sa gawas ang ilang mga ulipon ug mga mananapahay. Di man ni mga igala that fear of the Lord is evidenced not merely by emotion but by practical choices. Protecting people and property by bringing them indoors. Faith manifests as obedience that translates into action, safeguarding life and resources. And the contrast between those who heed and those who ignore shows a visible line between true worship and mere exposure to danger. Gayo kalimot ang tinuod nga pagtuo yields tangible obedience because God values a faithful response that aligns action with His revealed will. Dunay mga tao iban nga mingon sila na ako'y kahadlok sa Dios gani nituo kay kunya, I believe in God, I trust in God. Ya kutubras emotion. Kutubras emotion na Apostol Mark. Unsa may pinakaganahan nimo sa tao iban mab ka na mingon siya, namo ko'y fear sa Dios, namo ko'y fear ni Lord. Gani kanang muhilak man gani ko sa panahon nga kanang na ako'y problema. Pero walay praktikal nga mga choices. Asa man sa duha imong ganahan iban kanang Apostol Mark kanang igo rang muhilak kay kanang hadlok sa mga mensahe warning sa Dios o kanang mimutuman gyud. Mubuhat gyud kung unsay gi-instruct sa Ginoo. Tuman yun. Ha? Dili na mo silbi ng igo ra kamingon nga namo ko'y fear sa Dios, namo jud ko'y trust niya, siyang word. Pero ngano man kang di ka mutuman si pabuhat? Ay ibang usapan na yan. Correct. So ako nga ginon mga higala nga ang makaprotektar sa tanang mga katawan sa kalibutan dili ang emotion but ang practical nga action. Amen. Ha? Dili ang emotion even maf but ang atong practical nga action. Sumala sa giingon or gi-instruct sa Dios. Your emotion doesn't protect you from God's judgment. Amen. Pastor Shara, ang imong emotion dili na makaprotektar nimo kuno ni hukom sa Dios. Ang makaprotektar nimo kanang mo respond ka sa unsay giingon sa Dios. Amen. Kung nasi pabuhat nimo buhatan na. Kay bisag di pa ka mo hilak-hilak. Ha? Basta mo sulod lang ka dito sa balay nimo, di jud ka bukol. Pero bisag hilak-hilak ka, sige Ginoo, undangan na nang imong gipaulan nga yelo Lord. Ay di ka mo sulod, bukol gyud ka bisag pag mo imong luha nimo mabot pag usa ka baril. Hinilak nimo, bukol jud ka gyud. Kinahanglan nga di na madalag emotion, sulod. Kung mingon ang Dios sulod ayo sige hilak-hilak. Sabta na ibon, no? Klaro kina siya nga minsay. Dili na pwede daghan ang mga tao ron mga presumptuous case nan kay abi kinhilak sila sa Dios. Abi kinihilak sila sa Dios. Ang ila nang una-una nila nga masulbad na ang ilahang mga judgment ngilang nadawat nila. Amen. Katapusan mga higala, mercy and justice coexist. Ang kaluoy sa Dios ug ang hustisya nagkuyog na silang duha. Mercy extended to those who respond. Ang kaluoy sa Dios moabot na niadtong mga tawo mo responde sa iyahang instruction. Kung imo lang tawon sa verse 26 sa Pastor Shara paliw kog basa. Verse 26. 26. Okay. Ang yuta sa Gosen nga gipuy-an sa mga Israelita mauray dapit nga wala pa ulan ni gielo. Buo na gid ay mga dapit nagi mga tawo or mga dapit. So nga nang lugar wala sila gi-appeal sa Dios. Tibuok Egypt gibaulanan sa Dios og yelo pero kanirang lugar mo'y wala na igo sa mga dagko kaayong mga yelo. So imo makita diya mga gala that mercy accompanies obedience and God's protection and blessing follow those who align themselves with His will, even in a season of judgment toward
others. Sa atong tapuson ng mensahe ni kabuntagon mga higala, mo ni ako masulti ninyo. Sigurado og safety kay ang kinabuhi sa katawo nga natunong sa kabuton sa Dios ug nagtuman sa iyang mga pahimangno. Dili ka ngay mabalakag, mahadlok nga doon na may hampak sa Dios sa kalugar kung natakdo lang kasi ang kabuton. Daghang salamat sa mga kauban. Ang Dios magapanalangin sa imong adlaw. God bless you. Amen.